Ako si Dr. Marisol, 37 akong taong gulang, may maliit na klinika sa loob ng residential compound namin at kilala ako bilang isa sa mga doktor na maaasahan sa aming barangay. May asawa ako na si Jonas, isang inhinyero na laging nasa site at isang anak na lalaki na si Miguel na 10 na ang edad. Sa labas ang bahay namin ay maayos, may malinis na hardin at ako ang nag-aayos ng mga file ng klinika tuwing umaga. Ngunit sa loob ng dibdib ko, may isang lihim na tila nagngangalit at nagpapabilis ng tibok ng puso ko sa mga gabing tahimik. Hindi ito tungkol sa pera o karangalan. Ito ay tungkol sa isang puwang na hindi napupuno ng mga pulutong ng pasyente o mga papeles sa lamesa. Hindi ko na kayang itago ang pakiramdam na parang nawawala ako sa sarili ko minsan habang nakatitig sa kisame ng klinika. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. 3 anak kami ni Nanay Liza at si Tatay Ernesto na nagtinda ng gulay noong araw. Natutunan kong magbasa sa lampara habang inaayos ang mesa ng tindahan nila. Nang magtapos ako sa medisina, nangarap akong magtayo ng tahanan na puno ng katahimikan at profesionalismong hinahangaan. Nag-asawa ako kay Jonas dahil pareho kaming may prinsipyo at pareho kaming gusto ng matatag na buhay. Noong ipinanganak si Miguel, napuno ang bahay ng tawa at mga laruan sa sala. Ngunit unti-unti, habang lumalago ang responsibilidad, nag-iba ang ritmo ng aming pagkasama. Si Jonas ay naging abala sa mga proyekto ni Mr. Reyes sa kalsada, nag-overtime at madalas nagdadala ng trabaho sa bahay. Ako naman ay abala sa klinika, nagre-record ng mga tala at kumukonsulta sa mga pasyenteng nangangailangan ng dahilan para magpasalamat. Sa loob ng aming katahimikan, ang mga hapunan ay naging maikling palitan lamang ng datos. Sino ang kukuha ng gamot, sino ang mag-aayos ng paso sa hardin, sino ang magbabayad ng insurance. Hindi ko sinasabi na siya ang may kasalanan. May mga gabi akong nakaupo sa balkonahe at naamoy ang malamig na simoy habang iniisip kung saan napunta ang mga maliit na pag-uusap na dati ay nagbibigay init sa akin. Nag-umpisa ang lahat nang dumating si Paolo sa bodega ng aming building. Siya ang binata na inamin ng tagapamahala na tutulungan sa pag-aayos ng storage dahil maraming stock kami ng medical supplies na kailangan ilipat. 24 siya, may maiksing buhok, kamay na may bakas ng pagod at pawis na amoy langis mula sa mga kahon. Una kong napansin ang kanyang tingin. Hindi ito mensahe na malisyoso. Ito ay tingin na parang nagtanong kung sino ako sa mga taong laging na naglalakad sa klinika na may daladalang tanong. Naaalala ko pa ang umaga na nakita ko siya habang nagbubukas ng kahon. Ang amoy ng karton at antiseptic ay humalo at dumampi sa ilong ko. Dok, sabi niya na may bahagyang pag-aalinlangan, saan ko ilalagay ang paracetamol? Sumagot ako habang inaabot ang listahan, dito sa cabinet sa kaliwa, Paolo. Siyang ngumiti at may maliit na pagbugso ng init sa dibdib ko. Hindi ko inakala na isang simpleng tanong ang magbubukas ng isang serye ng mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Ang unang senyales ng pagkakagulo ay maliliit lamang. May mga pagkakataong si Paolo ang nagbubukas ng pintuan para sa akin at may mga pagkakataon siya ang nagdadala ng tasa ng kape habang ako ay sinusulat ang reseta. Sa isa sa mga sandaling iyon, nagkaroon kami ng maikling palitan ng usapan. Dok, okay ba kayo? Tanong niya, at naramdaman ko ang banayad na pag-uga ng katawan niya na para bang nag-aalala sa aking hitsura. Oo, salamat, sagot ko habang hinahaplos ang pulso ko dahil medyo mabilis ang tibok mong puso. Mukhang pagod kayo. Sana ganoon lang, natuklaw niyang sagot at sabay tawa. Narinig ko ang maliit niyang paghinga at amoy ng pawis sa kanyang shirt na tumatak sa aking pandama. Mabilis itong lumipas ngunit naiwan ang bakas ng init sa aking balat. Hindi ako naghahanap ng problema. Hindi ko hinahangad ang anumang maghahatid ng gulo sa pamilya ko. Ngunit ang buhok ng mga pangungusap ni Paolo, ang paraan ng pagtingin niya sa akin at ang kanyang mga kamay na madalas nakahawak sa mga kahon, unti-unting nagdala ng damdamin na sinisikap kong labanan.
Kung may nagbubukas man ng puso ko, nasadi ko sa sarili ko ng halos bulong, hindi ibig sabihin ay hindi ako may paninindigan. Ngunit may oras na nagtataka ako kung hanggang saan aabot ang hangganan ng pagnanasa. Hindi ko pa binabahagi ito sa kahit sino. Hindi ko intensyoner na magdulot ng kapahamakang sosyal o emosyonal sa sino man. May mga araw na umiikot ako sa klinika at nararamdaman ko ang sagad na pagod sa buto. Si Liza, ang aking ina, nagpapadala ng mensahe tuwing gabi para kumustahin ang apo niya. Si Nina, ang matalik kong kaibigan, tumatawag kapag may oras siya at nagtatanong kung kumusta ang trabaho. Si Aling Seling mula sa kanto ay nagbibigay ng gulay minsan at nagdadala ng ingay ng komunidad. Sa loob ng mga pangalan na ito, nayoon ang mga rehimeng nagbabantay sa amin na tila hindi nakikita ang mga lihim na sumiklab sa likod ng pinto. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto kong hilingin sa iyo na magkomento sa ibaba. Kung naranasan mo na ang pakiramdam ng pagkakabukod habang nasa loob ng isang relasyon na, sa panlabas ay maayos, mag-iwan lamang ng isang salita na nagpapahayag ng iyong damdamin. Maaring vasiyo, maaring init, maaring hiya. Ang layunin ay hindi maghusga kundi magtayo ng isang maliit na espasyo kung saan ang mga tao ay makapagsasabi ng isang katotohanan kahit na isang salita lamang. Kapag nagkomento ka, basahin din ang ibang mga sagot. Minsan, ang pagbabasa ng isang salita mula sa iba ay nagdadala ng ginhawa na hindi natin inaasahan. Maraming salamat sa paglaan ng sandali para dito. Balik tayo ngayon sa bahagi kung kailan ang namabagay ay naging hindi na maiwasan. Ang unang tunay na pagsubok ay nangyari sa bodega isang hapon na maulan. Si Paolo at ako lang ang naroroon dahil may order na kailangang ihanda. Narinig ko ang bawat patak ng ulan sa bubong at ang malamyos na amoy ng basang karton. "Doc," sabi niya habang hinahawakan ng isang kahon, "huwag po kayong magmadali." "Hindi naman," sagot ko, "kailangan lang nating siguraduhin na tama ang bilang." May katahimikan na kumislap sa pagitan namin pagkatapos ay napatingin siya sa akin at halos hindi ko napigilan ang panunumbong ng damdamin. "Kailan kayo huling nakapahinga, Doc?" tanong niya na may pag-aalala. "Hindi ko maalala," sagot ko ng mababa. "Ako rin," tugon niya sabay ngiti. Ang isang maliit na hagulgol ang lumapit ng hindi inaasahan. "Huwag kayong magpatita ng kahinaan," biro niya, ngunit may sinaplot na pag-iingat ang tinig. "Hindi ko naman sinasadya," sagot ko, at nararamdaman ang init ng aking mga pisngi. Hindi ko na kayang magpigil. Napabulong ko habang ang palad ko ay bahagyang tumama sa kanyang braso. Siya tumigil, kumurot ng malalim, at ang mga mata niya ay nagmistulang nagdidilim at maliwanag sa loob. "Doc," pagbulong niya habang lumalapit, "hindi tayo dapat magmadali kung ito ay makakasakit sa inyo." "Alam ko," sagot ko at halos hindi na marinig dahil ang mismong hangin ay tilang sumisiksik sa pagitan namin. Ang unang halik ay nangyari parang pagdampin ng ulan sa balat ko. Malamig sa simula, ngunit agad nag-init habang tumatalbog ang pintig ng puso ko. May 8 pag-uusap kami bago ang halik. Bawat isa ay may kasamang paghinga, pagdila ng labi at mga amoy ng dugo at antiseptic na sumasayaw sa paligid. Mula sa unang halik, hindi na kami makauwi sa dati. Nagkaroon kami ng mga sandali na puno ng maliit na risko. Sa opisina ko isang gabi, naroon kami ni Paolo na nagsusulat ng tala sa mesa. "Doc," sabi niya, "ito ba ang tamang gamot para sa pasyente?" "Opo," sagot ko habang nagbibigay ng gabay. "Pero bakit tila hindi ka makatingin ng diretso sa reseta?" tanong ko na may bahagyang ngiti. "Dahil natataranta ako kapag kasama po kayo," sabay kisap mata. "Hindi dapat ganon," sabi ko na sinusubukang panatilihin ang profesionalismo. "Alam ko," ang sagot niya, "pero hindi ko rin kayang itago." Nagkausap pa kami ng 8 ulit sa gabing iyon. Bawat isa ay humahantong sa isang pag-amin, isang pag-iyak, o isang tahimik na halik na pumapawi sa pagod at nagdadala din ng bagong gulo. Ang mga tunog ng telepono ng klinika, ang pag-aspas ng pahayagan sa mesa, ang maliit na umbog sa kanyang labi habang ngumiti ay naging mga pangyayaring paulit-ulit na nagbuo ng aking pagkalito. Isa sa mga momentong puno ng tensyon ay nang may dumating na emergency visit habang kami ay magkasama ni Paolo sa bodega. Naririnig ko ang mabilis na yapak ni Jonas sa labas ng klinika at ang tili ng kanyang boses sa telepono. "Marisol," tawag niya, "andito ako sa gate, may kailangan ba ako kunin?" Nararamdaman ko ang init ng dugo ko sa mukha at ang pawis sa aking palad. "Wala," sagot ko nang may pag-aalinlangan habang tinatakpan ng isang bukas na kabinet. Si Paolo ay tahimik at nagmamadaling magtabi ng mga bagay. "Huwag kayong magpanik," bulong niya.
Nagmamadali ako, sagot ko, nangangambang mabuking ang lahat. Narito ang unang tensyon expanded sa dalawang pangungusap na tila walang katapusan. Ang puso ko ay tumitibok ng malakas, parang isang pagong na natangay sa agos ng ilog. Hindi ko alam kung paano ko maitatago ang amoy ng pawis ni Paolo na ngayon ay natatak sa aking damit. Ito ay isang sandali ng halos 500 karakter na puno ng pag-uga ng damdamin at takot. Ang ikalawang sandali ng matinding tensyon ay nang makita ko ang lumang text message mula kay Nina na nagtanong kung kumusta kami ni Jonas sa anibersaryo. Ako ay umuubos sa kusina habang hawak ang regalo na ibinabalot para sa kanya. Sige na, ilabas mo na, sabi ni Liza na nakatingin sa akin mula sa pintuan habang ako ay nag-aayos ng bow. Ayaw ko, sagot ko at nangingitik ang ngipin. Narito ang talakayan na may 6 na palitan ng salita sa pagitan namin ni Liza, bawat isa ay may kasamang pag-angat ng kilay, paghawak ng tela at ang amoy ng tsokolate mula sa cake sa mesa. Hindi mo dapat ipagkaitan ng sorpresa si Jonas, sabi ni Liza. Bakit? Tugon ko. Dahil, sabi niya, maraming tao ang umaasa sa inyo bilang modelo. Ang bawat salita ay nagdudulot ng mas malalim na paglalalim ng aking panloob na pagdurusa. Sa loob ng pangyayaring ito, naramdaman ko ang isang gutom sa dibdib na parang isang taniman na hindi natataniman ng init ng pag-ibig. Ang ikatlong sandali ng pagsubok ay nang may nagtanong sa akin si Mr. Reyes tungkol sa stock ng gamot at nakita ang mga kakaibang reseta na di ko sinadyang na iniwan sa mesa. Marisol, sabi niya habang nakayuko, may kailangan ka bang ipaliwanag tungkol sa mga reseta na ito? Naramdaman ko ang pag-igkas ng salita sa bibig ko at ang papel na malamig sa aking mga kamay. Hindi po, nanginig ang sagot ko. May mali ba? Tanong niya muli. Hindi naman po mali, sagot ko, ngunit ang mga pangungusap ay lumulutang sa hangin. Sa likod ng bodega, si Paolo ay may dalang dagdag na kahon at tumalo ng puso ko nang makita niyang tumingin sa akin. Dok, sabi niya sa isang tono na puno ng takot, ano ang gagawin natin? Huwag mong sabuhin, pakiusap ko at may hawag na maliit na bula ng luha. Ang usapan ay hindi na lamang 2 o 3 linya. Naging 7 hanggang 8 ang aming palitan ng salita, may kasamang pagbugso ng hangin, pagbilis ng mga paghinga at pagpindot ng palad sa dibdib bilang paghuli sa pagnanais. Sa gitna ng lahat ng ito, nagkaroon kami ng mga sandali ng hindi inaasahang lambing. Nagluluto ako minsan para sa clinic staff at si Paolo ay nagdala ng tinapay na mainit at malagkit pa. Huwag ka nang mag-atubili, sabi niya habang iniaabot ang tinapay, kain ka na. Salamat, sabi ko at inamoy ko ang bango ng kwadrado, ang matamis na aroma na sumasayaw sa loob ng bibig ko. Mabuti pa ring may maliliit na kaligayahan, dagdag niya. Sa gabi ng kaarawan ko, nag-iwas ako sa sobrang selebrasyon, ngunit si Paolo ay may maliit na regalo rin na isang maliit na sulat na nagsasabing, para kay Doc na palaging nagliligtas. Ang kilos niya ay simpleng pumukaw ng damdamin. Hindi ko inaasahan, sabi ko, nang halos umiiyak. Bakit mo ginawa? Tanong ko sa kanya. Dahil mahal kita bilang tao, sagot niya, nang tapat ngunit may pag-aalinlangan. Hindi ito patas, sagot ko. Alam ko, sagot niya. Dito nagkaroon ng mahaba-habang kamustahan na may 16 na palitan ng salita. Bawat isa ay may kasamang hawak kamay, sulyap at tahimik na paghinga. May mga pangalan sa paligid namin na hindi maaaring hindi mabanggit. Si Liza na nanay ko na palaging sumusuporta at nagluluto ng sinigang kapag malungkot ako. Si Nina na kaibigan na minsan sa text niya ay, ingat ka at tawagan mo ako kapag kailangan mo. Si Jonas na asawa ko at ama ng anak namin na palaging abada sa trabaho. Si Mr. Reyes na kasosyo sa proyekto ni Jonas. Si Aling Seling na kapitbahay na nagbibigay ng tsismis at tinapay minsan. Si Carlo, ang security guard ng compound na palaging nakangiti. Si Paolo, ang tinig at kamay na pumukaw ng luha at ngiti sa akin. Ang bawat isa sa kanila ay may papel sa mundong ito at sila rin ang mga salamin na maaaring magbunyag ng lihim ko. Pagkatapos ng mga unang buwan ng lihim at kalituhan, may isang kaganapan na nagsilbing katalista. Kaarawan ni Jonas ito at inihanda ko ang lahat. May cake sa mesa, ilaw sa hardin at ang mga kapitbahay na sina Aling Seling at Carlo ay naroon. Dinala ko ang maliit na regalo at may maliit akong pag-asa na maibabalik ang init sa aming relasyon.
Sa gitna ng selebrasyon, si Paolo ay dumating para maghatid ng isang extra supply. "Dok, kailangan niyo ito sa klinik," sabi niya habang ibinaba ang kahon. "Tila ba may tubig sa hangin?" "Salamat," sagot ko. "Pumasok ka sandali," anyaya ko ng tahimik. Sa loob ng kusina, nagkaroon kami ng mahabang pag-usap. "Ano ba talaga ang gusto mo?" tanong ko. "Gusto kong maging totoo," sagot niya. "Gusto kong malaman mo na hindi ako naglalaro." "Pero ako ay may asawa," sagot ko habang halos hindi makapaniwala sa sariling sinasabi. "Alam ko," sagot niya, "pero hindi ko kayang manindigan at huwag sabihin sa'yo na hindi kita mahal." Ito ay naging isang gabi na may mga talo ng emosyon at may 8 hanggang 10 palitan ng salita na puno ng kahinaan at pagnanasa. Sa huli, ibinigay ko ang isang maliit na pangako na hindi ko pa rin alam kung paano to pa rin. Pagdaan ng mga linggo, lumawak ang aming relasyon sa mga sandalong puno ng pag-iingat at mga araw na puno ng maliit na ritual. Minsan, kami ay nagtatagpo sa ilalim ng malaking puno sa likod ng compound. Minsan naman, sa bodega sa oras na mag-iiwan ng karamihan. Si Jonas ay nakakapansin ng mga maliit na pagbabago. "Napapansin kong malayo ka," sabi niya sa akin isang gabi habang naglalagay ng pagkain sa mesa. "Alam ko," sagot ko, "sa trabaho po ako pagod." "Kung may problema ka, sabihin mo," panawagan niya. "Ayoko na maging malayo sa iyo." May mga pagkakataon na nagtataka ako kung dapat ko bang itigil lahat. May mga pagkakataon din na iniisip ko na ang ating lihim ay may presyo na hindi ko handang bayaran. Ngunit sa bawat pagdampi ni Paolo sa kamay ko, may panibagong galaw ng puso na nagpapaalala na dati akong nabubuhay na may apoy. Ngayon ang bahagi ng epilogo. 1 buwan pagkatapos, 3 buwan pagkatapos, at 6 na buwan pagkatapos. 1 buwan ang lumipas at ang buhay ay tilang nagmumukhang normal sa panlabas. Nagbalik kami sa routine. Ang klinika ko ay puno ng pasyente at si Jonas ay abala sa isang bagong proyekto na pinangungunahan ni Mr. Reyes. Si Miguel ay naglalaro sa harap ng bahay at si Aling Seling ay nagdala ng bagong pandesal. Ako ay naglalakad tuwing hapon kasama si Liza na nagbabaka sakali ng sariwang gulay. Sa loob ng aking puso may natitirang init na parang maikling alaala ng bagyo. Hindi ko nasabi sa sinuman ang buong katotohanan. Si Paolo at ako ay nag-usap ng madalas. Minsan kami ay nagpalitan ng makling mensahe na puno ng salita ngunit walang laman. "Kamusta ka?" tanong niya isang gabi. "Ayos lang," sagot ko. "Ikaw?" "Hinahanap kita," sagot niya. "Hindi ko pa rin alam kung ano ang dapat kong gawin," tugon ko. Ang 1 buwan ang naghatid mang panandali ang katahimikan at pag-iisip. Napagdesisyonan kong magpatingin sa therapy at nagsimulang maglaan ng oras para kay Jonas. May mga gabi na nahihiya pa rin ako tuwing naaalala ko ang halik sa bodega. Ang pakiramdam ay parang pumipitpit ang dibdib ko at may lamat na hindi pa gumagaling. 3 buwan ang lumipas. Ang bagay na pinakanakakabigla ay hindi ang pagtukoy ng iba kundi ang pagtukoy ko sa sarili ko. Nagkaroon ako ng serye ng pag-uusap kasama si Nina at si Liza. "Ano ba ang huling gusto mo?" tanong ni Nina sa akin habang iniinom namin ang kape. "Hindi ko alam," tugon ko ng malabong malalim. Napagpasahan ko rin na makipagkita kay Paolo nang matapos ang trabaho namin. "Hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganon," sabi ko ng direkta. "Alam ko," sagot niya. "Ayokong magpahamak sa pamilya mo. Pero mahal pa rin kita," sabi niya. Ang 3 buwang epilogo na ito ay puno ng pag-aayos ng mga puso at paglaan ng mga limitasyon. May mga araw na naglalakad kami ni Jonas sa tabi ng ilog, nag-uusap muli, nagbabalik tanaw sa mga alaala ng kasal at naglalapit ng maliit na bagay na noon ay nawala. May pagkakataon ding tumawag si Mr. Reyes at nagtanong kung maayos ba ang takbo ng klinika at kung kailangan ba na namin ng dagdag na supplier. Si Carlo ay nagbigay pa rin ng mga ngiti sa gate. Sa ilan sa mga gabi, si Paolo ay nagpapadarat ng larawan ng kanyang mga kamay na nababalutan ng pintura. Ang mga bagay na ito ay mga bakas ng isang kabanata na nagbago.
6 na buwan ang nakalipas at may mga pagbabago na mas malinaw at mas masakit. Nagpasya ako na harapin ang totoo na hindi ko mababago ang nakaraan, ngunit maaari kong pangalagaan ang hinaharap. Nakipag-usap ako kay Jonas ng tahimik at sinubukan kong ilahad ang ilan sa aking nararamdaman nang hindi sinasabing lahat ngunit sapat para simulan ang pagbabago. May pakiramdam ako na nagkulang tayo sa isa't isa, sabi ko. Hindi ko sinasadya, paliwanag ko. Ayokong masaktan ka, sumagot si Jonas ng mabigat. Kung may nagawa ka man, kailangan nating pag-usapan at ayusin para sa batang si Miguel. Nagkaroon kami ng maikling pag-uusap na may kasamang pag-iyak at paghawak ng kamay. Sa oras na iyon, napagtanto ko na ang pag-ibig ay hindi palaging isang tapat na guro. Minsan ito ay nagtatapat ng aral sa pinakamasakit na paraan. Si Paolo ay lumayo. Nagkaroon siya ng ibang trabaho sa labas ng syudad. Nagkita kami ng minsan lamang matapos ang desisyong iyon. Salamat sa katapatan, sabi ko habang hawak ang maliit na sulat na iniwan niya. Patawarin mo ako, sabi niya. Ako rin. Sa huling pag-iisip ko ngayon, hindi ako nagpapanggap na malinis. May kasalanan ang puso ko at may pait na dala ng mga desisyon. Pinili kong manatili dahil may anak na dapat alagaan at may pamilya na kailangang pag-ibayuhin muli. Pinili kong maglakad kasama si Jonas sa bagong gawang mga usapan at mga lingid na pangako na mas marami ang gawa kesa sa salita. Hindi ko sinasabi na pinatawad na ako ng sarili ko. Hindi ko rin sinasabi na natapos na ang lahat. Ang mga lihim ay parang bakas sa dingding na mahirap punasan. Kung natatamaan ka ng kwentong ito at nais mong ibahagi ang isang salita o karanasan, pakiramdam mo ay malaya kang magsulat sa comment. Kung gusto mong sundan ang susunod na bahagi at malaman kung saan humanto ang aking pagpili, mag-subscribe at pindutin ang bell para hindi mo ma-miss ang susunod na maliit na kabanata. Maraming salamat sa pakikinig. Minsan ang pag-amin ay hindi nangangahulugan pagtatapos. Minsan ito ang simula ng pag-intindi. Segmento ng natitirang salita. Hindi ko na kaya ang magtago, ngunit ako ay nag-aaral pa rin kung paano harapin ang katotohanan ng may awa sa sarili.